Sa nakaraang kwento natin ay dumating na ang nanghahamak sa dating buhay ng ating bida bago pa man siya bumalik sa nakaraan, at sa pagpapatuloy ng kwento. Labis namang nagulat ang ating bida pagkarinig niya ng pamilyar na boses dahil nagtataka lang ito na kung bakit ba nandito si Baek Ho-joong ngayon dahil ayon sa kanya na dapat ay kumukuha ito ng attendance ngayon. Tinawag naman ni Ho-joong ang ating bida na parang burat daw ang ulo nito at galit na galit naman niyang sinabi na ang kanyang kuya ay nandito na sa kanyang harapan subalit hindi niya pa rin iniyuyuko ang kanyang ulo. Kaya naman dahil sa galit niya ay inutusan niya itong yumuko bago pa man niya ito patayin at nang marinig yun ni Woo Jin ay labis naman ang takot na kanyang nararamdaman kaya naman sumunod siya sa inuutos ni Ho-joong sa kanya at agad naman siyang yumuko. Pagkakita ni Ho-joong ng pagyuko ni Woo Jin ay humalakhak naman ito sa kakatawa sabay sabi niya na ang kanilang bunso ng pamilya ay sumusunod naman kapag ito ay tinatakot at bigla niya namang pinalo ang ulo ni Woo Jin at nagtatakang tanong niya na kung ano ba ang kanyang ginagawa at kung bakit wala siya sa pagsasanay ng espada. At tinanong niya naman ang ating bida habang siya ay nakangiti na kung sumusuko na ba siya. Nang makita yun ni Blackstone ay nagtatakang tanong niya naman sa ating bida na kung sino ba ang isang taluna na ito na parang isang igat. Sagot naman ni Woo Jin sa katanungan ni Blackstone na ang taong nasa harapan nila ay ang kanyang kuya na ika-6 na anak na si Baek Ho-joong. Hindi naman nakikita ni Ho-joong si Blackstone at hindi niya rin naririnig ang tugon ni Woo Jin kay Blackstone dahil tanging sila lamang ang nakakakita sa isa't isa at nakakapag-usap ng hindi naririnig ng iba. Sinuri naman kaagad ni Blackstone ang mukhang igat na si Ho-joong at napasabi siya na ito pala ang kanyang binabanggit kanina na pangalan habang tinatanggap niya ang kontrata at dagdag niya pa na hindi naman malakas ito dahil parang malalampasan niya ito nang wala sa oras at kung susundin niya lamang ang kanyang mga ipapagawang pagsasanay sa kanya ng maayos ay mas lalakas siya nang wala sa oras. Bigla naman siyang napunta sa likuran ni Ho-joong at hinawakan niya ang mukha nito at nagpigil naman ang ating bida sa pagtawa dahil sa ginagawa ni Blackstone sa mukha ni Ho-joong at dito tanging si Woo Jin lamang ang nakakakita nito at hindi rin ito nararamdaman ni Ho-joong na mayroong humahawak sa kanyang mukha kaya naman hindi na nagawang magpigil ni Woo Jin sa pagtawa at bigla itong humalakhak ng napakalakas. Habang humahalakhak ang ating bida ay may bigla namang dumating na isang babae at pinagsabihan niya si Woo Jin na kung gusto niya bang mabugbog ng malala dahil tumatawa siya. Pinagsabihan niya rin si Ho-joong na tigilan niya na ang kanyang ginagawa dahil ang kanilang ama ay nandito na maya-maya. Ang babaeng ito ay si Baek Yoon-kyung ang ikalawang anak ng Divine Sword family na isang direct descendant. Nilapitan niya naman agad si Woo Jin at sinabi niya na narinig niya ang patungkol sa seremonya ng pagpapalabas niya ng kanyang aura mamayang hapon at sinabi niya pa na manunood ang kanilang ama kaya naman iminungkahi niya na huwag niya itong biguin. Hindi naman natumugon ang ating bida at ayon sa kanya na ngayon pala ang araw ng kanyang pagpapalabas ng kanyang aura kaya naman hindi niya lubos maisip na sa dami-dami ng mga araw na kanyang mababalikan ay ito pa ang araw ng kanyang pagpapalabas ng kanyang aura. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang patriarch o ang pinuno ng kanilang pamilya. Habang naglalakad ang patriarch ay yumuyuko naman ang mga tao sa kanya. Ang patriarch ay mayroong gray na buhok at ang kasuotan nito ay itim na balabal at mayroong nakaborda. Na makita yun ni Blackstone ay kinumpirma niya naman sa ating bida na kung yun nga ba ang kanyang ama. Tugon naman ni Woo Jin na tama ang kanyang sinabi at tinanong niya ito na kung ano ba ang tingin niya sa kanyang ama. Sagot naman ni Blackstone sa kanya na hindi niya inaakala na mayroon din palang malakas sa mundong ito at hindi lamang yun dahil maraming malalakas na mga tao dito sa lugar na ito at kasama na doon si Ho-joong. Galit na galit naman si Ho-joong na nakatingin sa ating bida dahil nasa likuran niya ito habang ang kanilang ama naman ay patuloy lamang sa paglalakad. Nang makalampas na nga ang kanilang ama ay tumayo naman bigla ang ating bida at sinabi ni Blackstone sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ang tangi niya lamang na quest ay ang pataasin ang kanyang stamina at lakas sa 15. Lumabas sa kanyang sistema ang quest na tinatawag na stamina is national power. Ang kondisyon ng quest na ito ay ang mapataas ang kanyang stamina at pisikal na stat level sa 15 na hindi gumagamit ng espada. Ang makukuha niya naman sa pagtanggap ng kanyang quest ay habang sinasagawa niya ang quest ay ang kanyang karanasan para sa stamina at pisikal na lakas ay pataas ng husto. At ang kanyang gantimpala naman ay 300 puntos at isang titulo. Sinabi naman ni Blackstone sa kanya dahil mayroon siyang benepisyong matatanggap dahil sa pagtanggap niya ng kanyang quest ay sa tingin niya naman na magagawa niya itong matapos ng mabilis at mayroon pa sanang ipapaliwanag si Blackstone sa kanya patungkol sa 1,000 miles subalit bigla na lamang itong nag-stretchang kaya naman nagtatakang tanong naman sa kanya ni Blackstone na kung ano ba ang kanyang ginagawa.
Habang siya ay nag-stretching ay tumugon naman siya sa katanungan ni Blackstone na sapagkat sinabi niya sa kanya na dahil mayroon siyang benepisyong matatanggap dahil sa pagtanggap niya ng kanyang quest ay matatapos niya ito ng mabilis kaya naman napagdesisyonan niyang tatapusin ito bago pa man magsimula ang seremonya ng pagpapalabas ng kanyang aura. Duda naman si Blackstone sa kanya kaya naman sinabi niya sa ating bida na walang kabuluhan ang kanyang sinasabi dahil walang miski ni isa ang makakayang matapos ito sa loob lamang ng isang araw subalit hindi naman nakinig ang ating bida sa kanya at bigla itong tumakbo. Dahil sa katigasan ng ulo ni Wu Jin ay pinagsabihan naman siya may Blackstone dahil sa kanyang ginagawa kaya naman kinumpirma naman na siya na mismo ang nagsabi na madali niya lamang itong matatapos at kung matatapos niya ito ay mas lalakas siya at habang siya ay tumatakbo ay sinabi niya pa na sinabi rin sa kanya ni Blackstone na madali niya lamang na malalampasan ang mangmang na si Ho Joong nang wala sa oras kaya naman uumpisahan niya na ngayon ang kanyang pagsasanay. Labis namang galit na galit pagkarinig ni Blackstone ang sinabi ni Wu Jin sa kanya at nabasabi na lang ito na baliw na talaga ang isang ito dahil sinabihan niya na ito na kung masusobrahan siya sa pagsasanay ay maaaring mapinsala ang kanyang katawan. Maya-maya pa makalipas ang ilang minuto ay bigla naman silang natigil ang dalawa dahil mayroong lumabas na sistema sa kanilang harapan na nagsasabing nakakuha siya ng espesyal na titulo na tinatawag na mayroon bang estudyante na binabaliwala ang kanyang trainer. Ang kanyang pisikal at stamina ay mas tumaas pa dahil sa kanyang natanggap na titulo. Nagawa niya na rin mapataas ang kanyang physical at stamina sa 15 at hindi naman siya makapaniwala dahil nagawa niyang mapataas ang kanyang stats sa isahang pagtakbo lamang at maging si Blackstone ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nagawa niya na rin matapos ang kanyang quest at hindi naman makapaniwala si Blackstone sa kanya dahil ayon sa kanya na marami na ang kanyang mga master ng mga baliw subalit hindi pa siya nakakasalamuha ng kagaya niya at ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang nakakita ng ganitong klaseng master. Umiilaw naman ang kanyang katawan habang lumalabas sa kanyang sistema na nakatanggap siya ng gantimpalang 100 puntos at ng titulong tinatawag na First Step of a Quest at ang lahat ng kanyang stats ay tumaas sa 1. Ang kanyang bilis ng pagpapabalik ng kanyang stamina ay mas tumaas sa 5 beses, at nagawa niya na ring malampasan ang kanyang limitasyon kaya naman hindi na siya mapipinsala pa habang siya ay nag-eensayo. Hindi naman makapaniwala si Blackstone sa kanyang nasasaksihan kaya naman nagtatakang tanong niya sa kanyang master na kung alam niya ba na mangyayari ito sa kanya. Sagot naman ni Wu Jin sa kanya na hindi naman siya isang manghuhula para sagutin ang kanyang katanungan. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Wu Jin dahil sa kanyang nakikita at napapatanong na kung ano ba ito dahil lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang pagiging malapit kay Blackstone ay mas tumaas din. Pinaliwanag naman ni Blackstone ang patungkol sa pagiging malapit nilang dalawa. Hindi naman naiintindihan ni Wu Jin ito at napapatanong na kung kailangan ba niyang pataasin ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa at pagkarinig ni Blackstone ng kanyang katanungan ay agad naman itong tumugon na dahil kasama na yun sa kanilang kontrata. Tinignan niya naman si Blackstone at ayon dito na hindi daw siya papahiramin ng kanyang kapangyarihan kapag hindi sila naging malapit sa isa't isa. Pinasilpisil naman ni Wu Jin ang kanyang pisngi dahil parang nananaginip siya dahil sa hindi siya makapaniwala na mayroon ng ganito ang kanyang sistema. Bigla namang itinuro ni Blackstone ang sistema at ayon dito sa sistema na dahil nakita niyang nagulat si Blackstone ay makakatanggap siya ng 200 puntos at sinabi naman ni Blackstone sa kanya na ito ang kauna-unahan niyang nakakita ng ganito sa lahat ng kanyang naging master. Hindi naman siya makapaniwala kaya naman napahawak siya sa kanyang ulo habang isinisigaw niya na hindi siya makapaniwala dahil nagulat lamang siya at makakatanggap na ito ng 200 na puntos. Galit naman siya na tinatanong na kung sino nga ba talaga ito at kung bakit siya makakatanggap ng ganitong gantimpala. Sagot naman ni Wu Jin sa kanya na kung bakit niya siya tatanungin ng ganyang katanungan dahil maging siya ay wala siyang kaide-ideya. Hindi naman makapaniwala si Blackstone dahil ayon sa kanya na ang kanyang dignidad daw bilang isang magic sword ay mawawala na ng tuluyan dahil sa kahihiyan. Nang makita yun ni Wu Jin ay sa isip-isip niya naman na si Blackstone daw ay wala ng dignidad sa puntong naging maliit siya. Kaya naman kinuha niya ang pansin ni Blackstone at sinabi niya na wala na daw itong dignidad sa puntong siya ay naging maliit at itinuro niya naman ang kanyang sistema dahil ngayon ay mayroon na siyang 500 na puntos. Tinanong niya naman si Blackstone na kung saan niya nga ba gagamitin ang kanyang puntos at pagkarinig ni Blackstone ay bigla naman itong napaisip at nang makapag-isip na siya ay sinabi niya na ngayon ay pataasin niya muna ang kanyang stamina at pisikal na lakas sa 20 nang sa gayon ay ang kanyang 2 stats ay tataas na at magiging low rank na lamang ito at kung magagawa niya yun ay makikita niya ang malaking diferensya at hayaan na muna niya ang iba niyang puntos.
Kaagad namang sumunod ang ating bida sa iminungkahi ni Blackstone sa kanya at kaagad niyang pinindot ito at pagtapos niyang mapindot yun ay lumabas rin sa kanyang sistema na gamit ang kanyang puntos ay napataas niya ang sumusunod na stats at yun ay ang pisikal at stamina. Pagkatapos nun ay bigla namang nanlaki ang kanyang mata dahil nararamdaman niya na ang kanyang katawan ay parang mawawasak at nagsilakihan na nga ang kanyang mga ugat sa buo niyang katawan at habang nagaganap yun ay nagpapasigaw na lang siya na napapatanong na kung ano ba ang nangyayari sa kanyang katawan. Nagawa namang malampasan ni Wu Jin ang paghihirap na yun at lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang pisikal na pangangatawan ay binago ayon sa kanyang ranggo at pinalitan na rin ang ranggo ng kanyang pisikal at stamina at ngayon ay mas tumaas pa sa pagiging low rank na noon ay lowest rank. Pagkatapos nun ay tiningnan niya naman ang kanyang kamay at napasabi na bigla na lamang nawala ang kanyang naramdaman na napakasakit sa buong niyang katawan. Nang makita ni Blackstone ang kanyang reaksyon ay napatanong naman ito na kung ngayon ba ay naiintindihan niya na kung gaano kaina ang kanyang katawan at sinabi niya pa na magpasalamat siya dahil nagawa niyang matiis ang matinding sakit na yun. Kaya naman pagkarinig ng ating bida ay nagtatakang tanong niya naman na kung ano ba ang mangyayari sa kanya kapag hindi niya nagawang natiis ang matinding sakit na yun. Hindi naman makasagot ng diretso si Blackstone sa kanya at napasabi na lang ito na hindi na mahalaga yun dahil nagawa niya namang matiis ang matinding sakit. Hindi naman maintindihan ng ating bida kung ano ba ang ibig sabihin ni Blackstone dahil ang kanyang katanungan ay kung ano ba ang maaaring mangyari sa kanya kapag hindi niya nagawang matiis yun. Sumapit ang hapon at ngayon ay nakaupo na ang patriarch sa kanyang trono at napasabi na lang siya na ngayon ay parang nandito na naman na ang lahat at inanunsyo na sa wakas ay oras na para sa huling seremonya ng pagpapalabas ng aura ng direct descendants. Bahagyang nakayuko lamang ang mga taong ito dahil nagsasalita ang patriarch at nakapikit ang kanilang mga mata at mayroon naman bilog na lumulutang sa gitna. Ipinaliwanag naman ng patriarch na ang kanyang kauna-unahang anak na si Yonhui ay hindi ito nagawa kaya naman dapat alam nilang lahat kung bakit. Ang katabi naman ni Baekhyun Kyung na lalaki ay ang ikatlong direct descendant na anak na si Baek Seonghyun. Ang babaeng nakatali naman ng buhok ay ang ikalimang anak na si Baek Sohee at ang katabi niya namang babae ay ang ikaapat na anak na si Baek Seon-a. Makalipas lamang ang ilang sandali ay inanunsyo na ng patriarch na wala nang dapat pang sayangin na oras at inutusan niya si Wu Jin na magsimula na siya at kaagad namang sumunod ang ating bida at agad niyang nilapitan ng isang bola na nasa kanilang gitna at sinabi niya sa patriarch na naiintindihan niya. Inilagay niya naman ang kanyang kamay sa mahiwagang bilog na bagay at habang hinahawakan niya ito ay sa isip-isip niya na noon bago pa man siya nabuhay muli ay hindi niya nagawang makapagpalabas ng aura sa ganito niyang edad at dahil hindi niya nagawang makapagpalabas ng aura sa edad na 15 ay trenato siya bilang isang basura sa mahabang panahon at pagkatungtong niya sa edad ng 24 ay nagawa niya ring may palabas ang kanyang aura subalit ang lumabas na aura sa kanya ay kulay puti na wala ring kwenta. Napapangiti na lamang si Blackstone sa ating bida habang sinasabi ng ating bida na makakaya niya ito sa pagkakataong ito. Bigla naman siyang nagulat dahil lumabas sa kanyang harapan ang sistema at ayon dito ay mayroon siyang bagong quest at ito ay tinatawag na I will walk my own path o tatahakin ko ang sarili kong landas. Ang lahat ng nagmamay-ari ng Magic Sword ay magkakaiba at nakiusap ang sistema na i-activate niya ang kanyang aura sa pamamagitan ng kanyang puso at hindi ng kanyang dantian. Ang benepisyo na makukuha niya sa pagtanggap ng quest ay ang activation ng isang unique na aura. Makakatanggap naman siya ng gantimpala na 8 puntos, mana sensitivity ability at drastic improvement in concentration o matinding pagpapabuti sa konsentrasyon. Nang makita yun ng ating bida ay hindi naman siya makapaniwala dahil mayroon siyang bagong quest. Lumingon naman siya kay Blackstone at iminungkahi ni Blackstone sa kanya na pagkatiwalaan niya lamang ang kanyang sarili at gawin niya ang quest nang sa gayon ay magkakaroon siya ng aura na angkop para sa kanya. Kinakabahan naman ang ating bida habang sinasabi ni Blackstone sa kanya na ang kanyang aura daw ay magiging kakaiba sa mga taong nandito sa kanilang mundo dahil ang mga eksperto ay tinatahak nila ang kanilang sariling landas. Napagdesisyon na naman ni Wu Jin na tatanggapin niya ang quest na tinatawag na I will walk my own path at bigla na lang may lumabas na itim na aura sa kanyang harapan na siyang ikinagulat niya naman at ayon sa kanyang sistema na dahil sa benepisyo ng matatanggap niya mula sa quest ay maa-activate na ang kanyang unique na aura. Labis namang kumakawala ang kanyang ipinapalabas na aura sa kapaligiran kaya naman naalarma ang kanyang mga kapatid dahil hindi nila lubos akalain na ganito ang kulay ng aura ng bunso nilang kapatid.
Habang si Yun Qiang naman ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil itim daw ang kulay ng aura nito at pinagmasdan niya naman ang ating bida at ayon sa kanya na isang demonyo daw ang nasa loob ni Wu Jin at dali-dali naman siyang sumugod para atakihin ang ating bida at nang nasa likod na siya ng ating bida ay napasigaw naman siya na bagaman ay hindi niya alam kung paano niya nakuha ang isang demonyo na aura ay wala na siyang magagawa dahil kung taglay niya ang aura na enerhiya ng demonyo ay kailangan niya siyang patayin agad-agad. Dahil sa bilis ni Yun Qiang ay hindi naman makapaniwala si Wu Jin dahil hindi niya na ito magagawang mas alag pa. Sa puntong papatama na sana ang sandata sa ating bida ay sinalag naman ito ng nakasalamin na si Seong Hyun gamit ang kanyang sandata at hirap naman siyang pigilan ang espada ni Yun Qiang at napapatanong naman ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Galit na galit namang inutusan siya ng babae na umalis siya sa kanyang harapan kung ayaw niya na pati siya ay mamatay. Samantala ay napaupo na lamang sa sahig ang ating bida dala-dala ang bola na ngayon ay kulay itim na dahil sa kanyang aura na itim at sinisigaw naman ng babae na ang aura ng bunso ay isang aura ng demonyo at nakuha daw nito ang kapangyarihan na demonyo ng pamilya at pagkarinig ni Seonghyun ay nagtatakang tanong niya naman sa kanyang ate na kung ano ba ang ibig niyang sabihin na demonyo na pamilya dahil mayroon lamang itong kulay itim na aura. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang naririnig patungkol sa enerhiya ng demonyo at may bigla naman siyang naisip dahil naalala niya ang sinabi ni Blackstone patungkol sa Magic Sword habang si Blackstone naman ay namamangha sa kanyang nakikitang naglalaban at dito habang papaatake si Yun Qiang ay sinisigawan niya naman ang kanyang kapatid na kahit kailan ay hindi pa siya nakakarinig ng isang taong gumagamit ng itim na enerhiya sa buong mundo at agad niyang inatake si Seonghyun at kaagad naman niya itong sinalag at habang napapasalag siya ay tugon niya naman sa kanyang ate na bagaman ang aura ni Wu Jin ay hindi naman enerhiya ng demonyo at iminungkahi niya na tignan niya itong mabuti subalit hindi naman nakinig si Yun Qiang sa kanya at sinigaw niya naman na kung hindi siya aalis sa kanyang harapan ay siya ang uunahin niyang patayin habang siya ay umaalab sa galit at lumalabas ang kanyang aura na parang apoy. Kalmadong nagsalita naman ang patriarch at tinanong niya ang babae niyang anak na kung ano ba sa tingin niya ang kanyang ginagawa ngayon at umaapaw naman siya sa kanyang aura habang umiilaw pa ang kanyang mata at tinanong niya si Yun Qiang na kung kailan ba siya nagsabi na ayos lang para sa kanya ang bunutin na lang bigla ang kanyang espada. Kaagad naman tumigil sa pakikipaglaban ang dalawa at nang walang ano-ano bigla niya na lamang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan patungo kay Yun Qiang at labis namang nagulat ito sa kanyang nakikita at pagkatama ng kapangyarihan ng kanyang ama sa kanya ay bumuga na lamang siya ng dugo habang nag-aalala naman ang iba niyang kapatid at napasigaw ng pangalan niya. Kumalma naman ang kanilang ama at tinanong niya ang babae niyang anak na kung kailan niya ba sinabi na ayos lang sa kanya na patiin ang kanyang kapatid. Samantala nanginginig naman si Yun Qiang dahil sa pinsala na kanyang natamo mula sa kanyang ama at humingi siya ng patawad sa kanyang ama dahil sa walang isip niyang desisyon. Iminungkahi naman kaagad ng patriarch sa kanya na subukan niyang tignan ang aura ng kanyang kapatid gamit ang sarili niyang mata at ipinaliwanag niya naman na ang taglay na aura ng kanyang kapatid ay isang purong mana na kakaiba mula sa enerhiya ng demonyong pamilya. Kagaya nga ng sinabi ng ikatlong anak na ang kulay ay kakaiba at ito ang kapangyarihan na nagmula sa mana ng pagsasanay sa aura. Nang marinig yun ni Yun Qiang ay labis naman siyang nanginginig at humihingi siya ng patawad dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Habang ipinapawalang bisa ng patriarch ang kanyang kapangyarihan ay sinasabi niya naman sa kanyang anak na babae na alam niya naman na mayroon siyang malalim na galit at puot laban sa demonyong pamilya subalit ang pangyayaring ito ay hindi niya pinag-iisipan at kung mangyayari man ulit ito ay natitiyak niya naman na mamamatay siya sa demonyo na pamilya dahil sa bigla-bigla niya na lamang na desisyon. Tinignan naman ng patriarch si Yun Qiang at sinabihan niya ito na dahil sa kanyang nagawang kasalanan sa pagpapalabas ng kanyang espada kahit na hindi niya naman inutos ay inuutusan niya itong mag-meditate siya sa loob ng 6 na buwan at pagkarinig ng babae ay sinang-ayunan niya naman ng walang pag-alinlangan ang inutos ng kanyang ama sa kanya habang siya ay pawis na pawis at tumutulo ang kanyang dugo mula sa kanyang bibig dahil sa pinsala na kanyang natamo. Samantala napapabuntong hininga na lamang ang ating bida habang pinagmamasdan si Yun Qiang at naiisip niya na kung siya ang inatake ng kanyang ama ay nasisigurado niya naman na hindi niya makakaya ang pag-atake na yun. Bigla naman siyang nakaramdam ng matinding galit dahil ayon sa kanyang naiisip na kailangan niya lang ng solidong merit system upang magawa niyang mawasak ang pamilyang ito at kinakailangan niyang mas lampasan ang lakas nilang lahat. Bigla namang nag-iba ang kanyang ekspresyon dahil tinawag siya ng patriarch at kaagad naman siyang lumingon na mayroong gulat sa kanyang mukha.
Sinabi naman ng kanyang ama habang siya ay nakahawak sa kanyang balbas na maging siya ay hindi pa nakakita ng itim na aura subalit nakakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang enerhiya mula sa kanyang aura kaya naman binati niya ito. Pagkarinig ng ating bida ay kaagad naman siyang yumuko at nagpasalamat sa pagbati ng kanyang ama sa kanya subalit bigla na lamang nagsalita ang kanyang ama at tinanong siya nito na kung bakit nga ba niya iniiimbak ang kanyang mana sa kanyang dantian. Sa katanungan na yun ng patriarch ay labis namang nagulat si Woojin at maging ang kanyang mga kapatid ay nagulat din dahil hindi sila makapaniwala kung bakit niya iniimbak ang kanyang mana sa kanyang dantian. Dahil sa katanungan na yun ng kanyang ama ay naisip niya naman na kagaya nga ng kanyang inaasahan na alam ng kanyang ama na pinakawalan niya ang kanyang aura sa pamamagitan ng kanyang dantian. Hindi naman siya kaagad makasagot sa katanungan na yun ng kanyang ama kaya naman pinagmasdan niya ito at ayon sa kanya na dapat siyang mag-isip dahil kung hindi siya makasagot ng masisiyahan ang kanyang ama ay natitiyak niya naman na ang kanyang ama ay wawasakin ang kanyang aura. Makalipas lamang ang ilang saglit ay nakaisip na ang ating bida ng kanyang isasagot sa kanyang ama at sinabi niya sa kanyang ama na dahil siya ay kakaiba. Pagkarinig ng kanyang ama ay labis naman siyang nagtataka na kung bakit ba nasabi niya na kakaiba siya. Samantala nagpipigil naman sa pagtawa si Sohee dahil sa sagot ng kanilang nakababatang kapatid at maging si Hojoong ay nagpipigil lamang sa pagtawa at ipinaliwanag naman ng ating bida na kakaiba siya kumpara sa kanyang mga kapatid dahil hindi niya naman ang talento ng isang bek at ang kanyang pangangatawan ay mahina lamang at ang kanyang puso ay hindi masyadong active at nagkakaroon ng malaking problema kapag ang kanyang puso ay nakakaramdam ng kakaiba at gumagamit ng mana kaya naman gumawa siya ng sarili niyang landas upang maiimbak niya ang kanyang mana sa kanyang dantian sa halip na sa kanyang puso. Dahil sa sagot na yun ng ating bida ay napapapikit na lamang at napapangiti si Blackstone dahil dun. Nang marinig yun ng kanyang ama ang kanyang kasagutan ay nagtatakang tanong niya naman kay Woojin na kung susundin niya ba ang kalooban ng mga namatay na mga basurang hindi nagawang maensayo ang kanilang puso kaya naman iniimbak nila ang kanilang mana sa kanilang dantian at dagdag niya pa na madali lamang siyang matatalo dahil dito at nang marinig yun ng ating bida ay bigla naman siyang tumugon sa kanyang ama na alam niya naman ang patungkol dun at agad naman siyang napangiti at sinabi niya na subalit ay magiging isa siyang pinakamalakas sa lahat gamit ang kanyang sariling pamamaraan at hindi niya na kailangang ipaliwanag pa. Gayunpaman ay papatunayan niya ang kanyang sarili na mayroong resulta. Nang marinig yun ng patriarch ay labis naman siyang nagulat dahil sa sinabi ni Woojin at dahil sa gulat niya ay labis naman siyang humalakhak ng napakalakas na parang mawawasak na ang silid. Nakangiting sinabi naman ng patriarch sa kanya na napakayabang niya talaga subalit kaya niya siya nagustuhan at kaagad niya namang uminom kahi kay Woojin na gawin niya ang kanyang gustong gawin at kinakailangan niyang talunin ang kanyang mga kapatid nang sa gayon ay makaabot siya sa pinakamataas na antas ng kanilang pamilya at kung hindi niya magagawa yun ay papatayin niya siya at kung hindi man ay mabubuhay siya na maghihirap buong buhay at pagkarinig ni Woojin ng sinabi ng kanyang ama ay nakangiting sinabi niya naman na tignan niya siya upang makita niya kung gaano siya kapursigidong mas lumakas. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.